Hello, chosen friends! Magandang araw po sa ating lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay ang sauerkraut. Ito po ay pagkain na mayaman sa probiotics at maganda po sa ating isa po sa mga pagkain na gusto ko. Although, hindi ko po pa ito na-try gawin, pero ni-research ko po mabuti. At nakakain na rin po ako nito dahil pinadadala po ng aking asawa na nasa Germany. So, hindi na po ako bago sa lasa niya. But, this is the first time ko na gagawin ko po itong sauerkraut para po i-share ko sa inyo. Matagal ko na po, taon na po tinitingnan ko lagi, nire-research ko kung paano ba ito gawin. At, for the first time ko, gagawa ako ngayon ng masarap na sauerkraut. Ito po ang ating mga kailangan. Isa pong jar. Ito po ay half-gallon jar. Hindi po siya mason jar kasi po yung mason jar ko on the way pa lang, papadala pa lang ako at napakamahal po na mason jar dito sa atin. So ito po, okay rin naman po kahit anong klaseng jar at iingatan lang po natin during the fermentation process. Kailangan huwag natin nakalimutan na pasinawin para hindi po sumabog ang ating jar. Marami rice po ito sa loob, so bali airtight din po siya. Tapos po, ang aking cabbage na gagamitin ay hindi po siya organic dahil mahirap po maghanap ng organic, hindi ako makalabas. So, kung ano lang po yung available na mga nag-deliver or nagtitinda na mas madali kong bilhin. So, bali 2 kilo po ito. So, hindi po siya organic. Tapos po, ito, chilyo na katalas, sangkala na wooden na sangkalan. 2 kilos po ito na na cabbage. Bali po 3 tablespoon na sea salt. Gagamitin po natin sea salt or Himalayan salt or yung pong kaning salt na hindi po siya iodized or hindi po siya dumaan sa process na nilagyan ng chemical kasi po mag-interfere po siya, mamamatay po yung mga good bacteria dito sa ating ferment na cabbage. Tapos po, mayroon ako ditong tagkaran. Tapos itong mansanas. Papakita ko po sa inyo kung bakit ako may mansanas. And then, ito po yung pang ganyan, pang roll ng paggagawa ka ng sa iyong tinapay o kaya sa pizza. Ito po yung ginagamit. So, gagamitin ko ito para siksikin yung cabbage na may slice ko mamaya. Pwede rin po, instead of that, ang gagamitin natin is itong sandok. Kutsaron po ang tawag sa atin. Gaganyan natin dito. Meron din po ako dito whey. Pero ito po yung whey. Galing po ito sa pinermint ko na milk kefir grains. Ito po siya. Pwede po siyang gamitin dito, pero po, I think hindi ko gagamitin dahil hindi lang po ako ang kakain nito. Padadala ko po sa province dahil marami po ito hindi ko kayang ubusin. So, padadala ko sa mga parents ko sa probinsya. Ito po yung planggana, dito po ilalagay yung slice ko na cabbage. Since po, umpisa na po natin, no? Since po, hindi siya organic or bio, gagawin po natin is tanggalin natin yung tinanggal ko na po yung makapal na po yung tinanggal ko dito dahil nga po hindi siya organic. Kaya po marami yung tinanggal ko dahil nag-worry ako na baka may mga harmful chemicals siya na ginamit yung mga farmers na nagtanim nito. Yun po, tinanggalan ko na siya. So, tanggalan natin ulit para ito po ilalagay natin sa ibabaw mamaya para lumubog yung ating sauerkraut. Kailangan po nakasubmerge talaga siya sa tubig para hindi siya magkaroon ng tama para maganda yung kalalabasan ng ating sauerkraut. Siksik na siksik po ito. Ito pang tawag dito scorpion yata, galing sa Baguio. Dapat po yung Baguio na cabbage ang gagamitin natin. Para mas maganda. At nakatalas ng ating kutsilyo.
Ayan, hiwain natin. Hiwain ko po ito sa 4. Ayan. Pwede naman natin gamitan ng food processor para po mas madali. Instead na hiwain natin ng mano-mano. Wala pong food processor, tulad po. Dahil wala. Kaya po tagalin natin yung gitna. Tapos itabi lang natin dito dahil gagamitin natin yung mamaya. Ayan po. Sana nakikita niyo sa camera dahil wala po akong cameraman. Sarili ko lang po. Ayan, tanggalin natin ito. Tanggalin natin dyan. Gagamitin natin yung mamaya. Sarili ko lang po kasi wala akong taga-video. Wala ko busy sa pag-drawing. So, ganito lang po. Kailangan po malinis yung kamay natin. Ako po nag-bigas ako sa let's see po yung mga kuko ko dahil ayoko po na nakabang po dahil lagi ako sa kusina. So, lagi maiksi ang kuko ko at hugas ng kamay. Kailangan po siguraduhin natin nalinis ang ating mga kamay bago umawak ng pagkain. Lalo na po ito kasi hindi na siya lulutuin. Kailangan po hindi tayo maglalagay dito. Mag-create ng anumang mga mikrobyo or malagyan po ito ng mga maruming bagay. Kailangan po malinis lahat. So, ngayon po hiwain na natin. Kailangan manipis. Kailangan hiwain natin ng manipis. Hindi kaya natin panipisin. Ayan. Ganda. Ito ang aking habilit at ako'y nagagawa nito. Matagal niya lang sinasabi sa akin na gumawa ako ng sauerkraut. Kasi po yung sauerkraut na nakakain ko, matagal na siyang na-process, nakapak po siya. Pinadadala sa akin through balik box. So, hindi ko lang po alam. Hindi ko pa po natikman yung homemade na kumbaga yung hindi gaano tumagal na sauerkraut. Kunyari mga 1 buwan lang bago kakainin ko. Kasi po yung pinadadala sa akin bago pa makarating dito, buwan po ang inaabot. So hindi ko alam po kung mag-iiba ba siya ng lasa or kung ano. Kaya yung alam ko naman po na masarap ito dahil pagkain nga po nila ito. At napakayaman po sa probiotics, sa dietary fibers, vitamin C, vitamin K, potassium, calcium, magnesium, manganese, folate, marami pa pong ibang vitamins. Kaya po, maganda po ito sa ating kalusugan. Medyo matrabaho lang po, pero kung mayroon kayong food processor, gamitan niyo po ng food processor para po mabilis ang paghilo. Kailangan po ito mo pagka-slice para sabay-sabay din sila. Magpinit. Po kasi meron akong tulad ng mga nabanggit ko sa una kong mga videos, meron po akong gut issues, lagi po akong since nasa menopausal po ako, saka po hyperthyroid ako, so lagi kong problema yung aking bloated, minsan hindi ko maintindihan, acid reflux or irritable bowel syndrome. Napakahirap po. Kasi nga po, dahil sa mga ininom na medication minsan, tapos sa stress, number 1 po na stress, tapos yung mga medication na iniinom na hindi naman natin pwedeng hindi inumin, hindi po madadala sa tamang pagkain na. So, wala pong choice kung inumin. Kaya, kailangan po tulungan natin ang sarili natin. At ngayong pandemya po, grabe po ang stress natin sa buhay kung ano mga pumapasok sa isipan natin ng mga
lalo sa mga nakapanood nating balita, sa nangyayari sa kapaligiran natin, nakaka-stress po, kaya damay lagi ang ating mga sikmura. Ganun po. Kaya kailangan kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Nahiwa ko na po lahat. So, ang gagawin ko po ngayon ay lagay na natin yung salt. Sprinkle lang natin dito. 3 tablespoon po ito, no? Huwag po tayo mag-alala na baka umalat ito. Kasi po ayun po sa aking research, pag habang tumatagal po siya na during the fermentation process po or habang tumatagal siya, yung pagiging maalat niya po, bali po ina-absorb na nitong cabbage, kaya bali po hindi siya, pag natikman nyo na po, pag talagang okay na siya, hindi na siya maalat, yun na po yung pinaka masarap niya. Yun na yung time na masarap na siyang kainin. Hindi na po siya maalat. Pwede nyo naman pong bawasan. Ako po konti lang. Hindi ko po dinamihan. Dahil po ayoko rin po ng maalat. So, pagdating po sa ganitong, kung gusto nyo po lang hindi gaano maalat, ganito po yun. Kasi po may pinapalo ako na idol ko po sa YouTube na puro po pag i-ferment ang kanyang video. Nakita ko po sa kanya, gumamit po siya ng, ito po yung whey na galing po sa milky pure grains na piniferment ko rin po. Pwede po siyang gamitin dito instead po of water. Ito po yung i-gagawin yung substitute. At pwede po kayong mag-minus ng, magbawas ng asin para po hindi siya gaano maalat. Kunyari po ilalagay nyo is 3/4 cups nitong whey. Ang babawasan niyo po ng kalahating kutsara ng asin. Pwede po yun. Pero ako po siguro, sinabi ko nga po kanina, hindi po ako magagamit nito dahil baka po, kasi first time din kakain yung mga bibigyan ko nito, baka hindi nila magustuhan. Kaya set aside nyo lang po ito. Siguro po next time, yung pag ako lang ang kakain, saka po gagamitin yan. So nalagay ko na po yung asin. Sprinkle ko na po. Hayaan ko muna po siya sa isang tabi para po pag na-absorb niya po yung asin, kung sa pong lalabas yung kanyang tatas. Dito muna po siya, no? So ito po, yung sunod kong gagawin. Habang nag-aantay po tayo dyan na mga 15 or 20 minutes, gagawin ko po ito. Ito po yung masanas. Bali po, tinanggal ko na yung buto niya. Kalahati lang po kasi po, oversize po yung masanas na dito sa akin. Wala akong nabiling maliit. So, kalahati lang po. Ito po ay mayaman po sa pectin na prebiotics din po ang makakatulong dito sa pag-ferment para lalong madagdagan ng kanyang mga vitamins at yung kanyang probiotics. Ito po yung pagkain ng good bacteria. Pagkain po siya, ito po prebiotics yung tawag dito sa mansanas. At ang prebiotics po, yung po yung kinakain ng probiotics para po mas healthy sila at mas maraming vitamins ang mapupunta dito sa ating sauerkraut. So habang inantay po natin ito, ang gagawin ko po, kakagta rin natin dito sa kayuran po ng cheese. Pwede rin po gamitan nyo ng food processor kung meron kayo or blender na yung matalas na blender. Tapos po ito, isama ko na rin po yung pinaka-gitna ng matigas na part ng cabbage. So, kakagta rin po siya. Ganyan. Sinama ko po yung balat. Dahan lang po at baka pakikamay natin yung kayod. Sandali lang po ito. Yung mga kakayod ko po, isasama ko siya dyan sa juice ng yung pinaka-brine nitong sauerkraut. Pag ilan po kasi yung magiging katas nitong ating sauerkraut, hindi po ako maglalagay ng water. Hindi ko na po, ayoko na po maglagay ng water. Kung
ang magiging tatas po nitong aking i-smash mamaya na cabbage ay enough para masubmerge siya dito. Hindi na po ako mag-a-add ng water. Yung pong kanyang sariling tatas is enough na po para lumubog. Kung enough na siya para lumubog doon, hindi na po ako maglalagay ng water. Kasi ko muna po ito. Okay, balik po napiga ko na-smash ko na po. Ito na po yung pinalabasan niya. Magpapalit sana po ako ng jar kasi iniisip ko baka hindi magkasya. Ito po yung 1.8. Magpapalit sana ako ng 2.5 liters na jar. Ay, ito po, kasya na siya dito. So, ito ulit yung lalagyan ko. Ngayon, ilalagay ko na po dito sa loob. Malinis po yung kamay ko. Dapat po, every time maghahawak ko na po ano dyan, hugas. Punas ng malinis na hawel. Kaya po, malinis po ang aking kamay. So, ganyan po gagawin ko. Ilalagay ko na po dito. Siguro po enough na po itong na-extra ko na katas nitong cabbage para masubmerge siya dito mamaya. Wala kasi akong maigi na lang po malaki yung pinaka-bunganga ng ating garapon. Ito po ay, hindi po ito mason jar pero po, malinis ko ito. Dinikman ko po itong cabbage. Ang sarap po, manamis-namis. First time po kasi tinikman yung ganito na bagong fresh na cabbage. Tapos, piniga ko na may asin. Ang sarap pala niya. Tama lang po yung lasa niya. Hindi siya maalat. Tama lang, manamis-namis. Ang sarap. Kailangan, habang nilalagay natin, siksikin po natin mabuti. Ganyan. Kailangan po dito, energetic. Kasi, kaya po ito siguro, ay ito mas maganda siya kung ito yung gagamitin ko. Kasi po sa loob. Oo, ito mas maganda. Kaysa doon sa kahoy. Kasi mas malaki yung kahoy ko, inabit yung dulo. Ito malapat. Ayan. Inisit po kasya siya. Magkakasya itong, hindi ko na kailangan mag-add ng water. Kailangan po siksik na walang space na para magkaroon ng hangin sa loob. Kailangan siksikin natin mabuti. Malakas. Kailangan hindi ka gutom dito para mapagpasa mo. Itatanggalin na po natin ito. At ito dito sa may sanas. Siguro ganyan ko na lang po para mas mabilis. Yan po yung katas na marami. Ang sarap po talaga, matamis yung lasa ng ganun pala siya pag bagong gawa. Hindi siya maasim. Kasi po yung sauerkraut na ilang buwan ng ginawa, maasim po siya. Sobrang maasim po. Kasi po, syempre po, habang nung binili siya sa Germany, ano na siya, matagal na siyang nagawa or ilang buwan na or something ganon. Tapos, while on the way po papunta dito, nasa Balikbayan box, syempre po, mga inabot ng buwan, mahigit 2 buwan, up to 3 months, mainit po. So, nung natikman ko po yung sauerkraut na padala ng aking love of my life, maasim. Maasim po siya. Ito po, tinikman ko bago lang siya. Siyempre, hindi pa po siya maasim dahil hindi pa siya na ferment. Ang sarap pala, matamis. Nagiging po siya sa mga. So, sinulit natin. Ayan, maraming na po siyang patas. Hindi na po, parang nagbubble siya. Hindi ko alam. Ganito po talaga siguro pag may salt, parang may bubble siya. Kasi yung nagawa ko ng mustasa, ganyan din. Bula-bula din siya. Tandaan niyo po, yung gagamitin yung asin is sea salt. Hindi po pwede yung iodized salt. Malalaman niyo po yung, makukumpare niyo po yung madidistinguish niyo po yung sea salt sa iodized salt. Pag
Ang iodized salt po or yung mga ibang na process na salt, ang tagal po nyo tunawin compare po sa sea salt. Hawakan niyo po yung sea salt na gano'n, natutunaw po siya sa kamay, magtutubig siya kaagad. Pero po yung mga na-process na sobrang matigas, kahit nga po minsan ilagay nila sa pagkain, hindi pa rin siya natutunaw. Buo-buo pa rin siya. Ang ano po ang sea salt, napakadali po natunaw. Ayan po, lubog na lubog siya. So, hindi ko na po kailangan na mag-add ng water. Matubig po yung cabbage na nabili ko dahil ito sariwang-sariwa. Ordinary cabbage lang po. Pwede po kayong gumamit ng cabbage. Pwede rin po yun, mas masustansya po yun, mas masarap. At mas attractive po yung kulay niya, dahil red. Pag mga colorful po na natural color, may additional nutrients din po yun, ang mga nasa kalusugan natin, tulad ng mga beets, ng red radish. Ganda po yun. Kaya lang po hindi nga po ako makalabas at sa mga organic shop din po sa mga organic shop lang po makakabili ng mga gano'n or siguro po sa mga malalaking market, malalaking palengke, yun sa Pasig. Pero dito po sa malapit sa amin, wala po dito. So, ang gagawin po, ilalagay ko na po ito. Ilagay ko ito. Hindi ko na po ito gagamitin dahil alisin ko siya dyan. Ilagay ko na ito. Ito po yung pinalid ko na. Medyo na-brown siya. Ganoon naman po talaga ang masalas pag kulay brown. Gamitan natin ng spatula. Ito po is, yun nga po, mayaman po sa pectin at nakakatulong din po sa magandang pag-process itong ating sauerkraut at medyo manamis-namis po siya. Ito po, mga after 1 week, pwede na po itong kainin or after 1 week, ilagay natin sa ating ref, lalo po kung napaka-init ng ating lugar. Dahil po, pagka sobrang init po, naapektuhan din po ang fermentation process po ng ating mga fermented food. Tulad po nung ginawa kong apple cider, para po hindi maganda yung result na dahil po kasagsagan ng sa amin, yung ginawa ko siya. So, hindi po maganda, parang yung result na hindi po gusto. Hindi siya ganun kaasim kasi ang bilis niya pong hindi po pwedeng ganun eh. Pag lampas daw po 80 degrees, yung init ng inyong lugar, hindi po maganda pag nati-ferment kayo ng mga pagkain. Mas maganda po talaga na yung medyo malamig ang panahon. Pag summertime po, hindi advisable dahil although pwede rin po ilalagay, hindi naman mga po. Pwede rin po ilalagay nyo after a week, ilagay nyo na sa inyong refrigerator para po although mag-slow down ng kanyang fermentation process, pero mas maganda po ang magiging result. So, yung aking apple cider po, dahil hindi po naman nilagay sa ref, dapat po pala after a week, yung nag-bubbles na siya, na parang nag-bubble siya, parang kumukulo na. After nun, dapat inilagay ko na siya sa ref para maganda yung kanyang magiging resulta. Hindi po naging maganda, parang napakabilis na hindi ko maintindihan dahil sobrang init na po dito. Kaya hindi ko pa po yun hindi ko pa po na-update doon sa ginawa kong apple cider vinegar. So ito po, marami siyang katas. Ang gagawin ko po, yung po kami na ilagal ko na mga buo na dahon, ilalagay ko po sa ibabaw para po mag-submerge siya. Ito po yung gamit nito, kaya hindi ko po siya tinapon. So, ilagay na natin. Tapos, siksik ulit natin. Nagsiksik. Pinalitan po nilabas ko na po yung isa kong jar na malaki. Ayun po. Ano po yan? 2.5 ml. Akala ko po hindi pa kakasya yung cabbage. Pero tingin ko po tama-tama lang po ito. Tama lang po itong size na ito dito. Mas maganda po kasi na mas malaking space na para
masubmerge maigi yung. Kailangan po walang nakalitaw. Kailangan po lubog ito lahat. Hindi na po ako nag-add ng water. Yung kung, mas maganda daw po kasi kung ano yung katas niya, yun na mismo yung pinaka-brine niya din. Hindi na yung maglalagay ng water. If ever po na yung ginawa yung inyong cabbage ay hindi po nagkaroon ng ganito karaming katas, kailangan yung gumamit kayo ng water na yung pong para lumubog po silang lahat dahil po hindi po pwedeng may nakalutang dahil po mag-create siya ng bad bacteria o kaya mga molds. So, mas maganda po na naka-submerge lahat sa tubig o sa brine. Pero ang gagamitin niyo po ng water, kailangan po yung hindi po galing dyan sa inyong mga faucet dahil po yan ay may chlorine. Kailangan po yung mineral water. O kaya, kung gagamit man po kayo ng tap water, kunin nyo na ngayon, tapos saka nyo gamitin kinabukasan na kasi na po yung kanyang chlorine. So, pwede na siya. Kung wala po kayong mineral water, ako po gamit po nature spring. So, yun po yung wala na po siyang chlorine. Ito po, ang gamit po nito is, magagamit po rin po pala ito para ilalagay ko dito para po, sinker siya, para mag-sink yung, hindi po lulutang ito. Hindi po siya lulutang. Siya pong ilalagay ko dito. Ito lang. Yung mga nasa gilid, kailangan po siguro. Gamitan ko ito ng tissue dahil ito po ay or gagawin natin. Kasi po, ito lang pwede po yung ng molds. Gagawin kami ng tissue. Tissue po naman. Ganito po po sa tissue para paper towel po. Para po malinis din yan. Sarap pala niya. First time kong tikman yung ganyan na cabbage sa bagong magtiba. Tapos ito po ilalagay ko dito para po lumubog siya. Makakatulong para lumubog ito po. Sisiksikin ko siya dito. Huwag naman po sobrang lakas kasi baka mabasag. Yan. Very good. Okay na po siya. Nakasink na siya lahat. Wala na po nakalutang. So, ang gagawin ko po is tapos na po siya. Ang ganda. Ang ganda niya pong tingnan. So, ito po yung takip niya. Tatakpan na natin. Ito po, makikita natin after 2 days or 3 days. Makikita niyo po parang nag-ano na siya. Kumukulong gano'n. Tumataas yung kanyang may bubbles na nag-deflate siyang bubbles po. Kailangan po ito pag gano'n. Masisingawin natin. Ganyan. Dahil po pag hindi natin siya ay po i-ignoran lang natin. Tapos isa ulit. Pag hindi po natin siya pinasingaw, pwede po siyang sumabong ng ating jar. Kaya nga po mas maganda na mason jar. Yung mason jar ko po is paladala pa lang po ng aking hobby. So, at napakamahal ko din ng mason jar dito sa atin. Sa kanila po mura lang. So, ganito po. Tatakpan natin ng ganyan. Tapos, araw-araw po or everyday or twice a day. Pasisingawin natin siya. Ganyan lang. Tapos, saka ulit. Kailangan malamig natin yung parang binighay, pabibighayin natin. Dahil pag hindi po, baka po sumabog ang ating jar. Kaya po, kailangan check natin siya araw-araw. Pasisingawin. Saka, and then, pwede siya umaga or hapon. Morning and afternoon po, pwede nyo siyang pasingawin or twice a day. Ito po is airtight. May rubber po itong takip niya. So, para din siyang mason jar. Kung mas matibay po yung mason jar. Ito po is binili ko wala kaya pang 200 isa nito. At napakahirap po maghanap ng malaking jar dito sa atin. So,
Okay na po siya. Tapos na yung aking sauerkraut. At after a week siguro pwede na. Or ito po tatagal siya ng ilang months. Ilagay nyo lang sa ref. At ito po ay gagawin ko side dish. At ito po, siguro po ito lahat. Ipadadala ko din sa magulang ko sa probinsya. Tapos po sa sunod ng mga araw, gagawa ako ng kimchi na green mustard. Tapos yung kimchi na yung napa. Saka yung iba pa po yung mga gulay na pwede na yung kimchi. Kasi po marami po ako biniling mga ingredients para sa kimchi sa Korean shop. Sa online po Korean shop. So, yun po ilagay ko sa sunod ng mga araw. Maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless everyone.